Hello mga kapatid, God bless, good morning. Kamusta na kayo mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Ito na naman tayo. Praise God. Nagpupurit, nagpasalamat tayo sa Lord. Ito na dagdagan uli ang ating buhay. Nagising tayo uli. Ang araw ngayon ay linggo. May gawain tayo sa church. Dahil kami sa dit ay ayaw namin lumpas. Kaya ito na lang yung ating nagawa. Nagsushare tayo ng Word of God. Sa lahat para patatagin yung ating sarili at yung mga nakikinig. Amen? Thank you, Jesus. Ang lahat ng ito ay papuri at pagpasalamat natin sa Lord. Kasi sa panahon ito, hindi naman na kailangan na pumunta tayo kung saan-saan. Kasi ang templo nga ni Yahweh ay ang ating mga katawan, kaya sumasamba tayo sa kanyang templo sa ating sariling katawan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa Lord sa mga sitang ito. Patuloy nating pinanghawakan, patuloy nating itataas sa Kanya at binabasa natin para turuan ang ating sarili una sa lahat. At pati yung mga nakikinig sa atin ay maturuan din at mapalalahanan kung ano man yung mensaheng ito na sa atin ng Lord. Amen? Praise God. Thank you, Jesus. Ayun yung ating verse of the day ay 101. 101 verse 5 and 8. Ayun sabi, siyang naninira ng kanyang kapwa aking wawasakin. Sabi ni Yahweh, praise God, hallelujah, sinusunod di siyempre tayo una sa lahat. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. O isipin mo, meron talagang mapagmalaki at hambog tumingin. Ano mga kapatid? Thank you Lord na itong lahat ay, sino ba sinasabihan doon? Hindi mga tao, tayong, alam nga naman pusa sabihin na hambog tumingin, ay hindi naman nagkakasala yung pusa, ano mga kapatid. Verse 8, lahat ng masama araw-araw sila'y aking wawasakin, lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Hallelujah. Siyempre, wala namang mabuti kahit isa. Kaya pinagtyagaan tayo ni Yahweh na turuan maging mabuti para wag na tayong palayas. Ano mga kapatid? Ayun, hambog tumingin. Ayaw ni Yahweh sa mga hambog tumingin. Tingin pa lang yun mga kapatid. Kaya itong masalitang to ay paalala at paalala sa atin. Yung mga hambog tumingin diyan. Hallelujah. Alam na alam mo naman kasi kung hambog tumingin. Ano mga kapatid? Hindi mo nang madukit ang mata. Ano? Thank you Lord. Pero salamat sa Panginoon na tayo may paningin. Praise God. Ano sabi? Kawikaan 17 verse 5. Hallelujah. Ang nanlait sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Ay, ito na, malait sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Kasi sabi ng Jesus, si anak ng tao, wala man lang daw masilungan. May lungga nga daw ang mga hayop at may pugad yung mga ibon, kasi daw wala man lang masilungan. Pero mayaman ng Panginoon, yung ano lang natin. At ang magalak sa kapahamakan ng iba ay maroon ding pananagutan. Ayun, may pananagutan at may kaparusahan. Yung mga mapanlait sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Hallelujah. At ang gagalak sa kapahamakan ng iba ay mayroon ding pananagutan at may kaparusahan. Praise God. Kaya talaga napakabuti ng Lord. Palala pa rin. Yung mga hambog tumingin diyan. Hallelujah. Sino mo nagbigay ng paningin? Di ba si Yahweh? Kaya laging maghambog paningin. Baka mamaya wala yung paningin na yan. Purihin ng Diyos. Ayun. Proverbs 16:18. Ang kaplalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mataas na isipan ay ibabagsak. Isipin mo. Mga hambog tumingin, mapagmataas na isipan, ibabagsak. Isip pa lang yun. O paano naman kasi wala tayong itago kay Yahweh. Yung mga isip natin, yung mga binabalak lang natin, alam na niya. Kasi nga sa atin nga niya. Wala tayong itago sa Lord. Kaya ayan, yung mga mapagmataas daw na isipan ay ibabagsak. Isipin niyo, pati isip ng pagmataas, alam ng Lord. At ibabagsak daw. Pero ang Diyos ay napakabuti. Ito'y pinalalanan pa rin tayo. Alam kasi niya na mahambog tayo tumingin. Mga isip natin mapagmataas nga. Kanya daw ibabagsak. Tunay. Napakabuti ng Lord. Ito'y palala sa atin. Mga hambog tumingin diyan. Mag-isip-isip. At ay baka mawala ng paningin. Thank you Lord na tayo ay nakakita pa. Praise God. Awit 147 verse 6. Taong mapagmakumbaba, siya niyang itataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak. Ayun, tunay tagang salita ng Lord. At talaga naman, nakita nga naman natin kung paano binagsak ng Lord yung mapagmataas. Kasi pag mapagmataas ka pala mga kapatid, nasa baba ang Panginoon, hilahin ka na pababa. Kailangan nasa taas mo si Yahweh para hilahin ka na pataas. Thank you Lord sa mga salitang ito na may natutunan tayo. Ayun, awit 147 verse 6 yung mga kapatid. Verse 11, napangako naman siya doon sa mga sumusunod sa kanya. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya ay labis. Sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Ayun, napangako naman sa kasiyahan naman niya labis. Ngunit daw, sa may mapagkatakot, kasiyahan niya ay labis.
Sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Praise God. Ay, kaya mayroon pa rin naman tayo masahan. Lahat ng mga babala niyan yun ay paalala sa atin. At yung mga may takot naman sa kanya, kasiyahan naman ng labis. Praise God. Thank you, Jesus. Verse 13. Oh, napakabuti ng Lord. Kasi, ayun, ituloy na natin. 11 ng 13. Purihin si Yahweh ng mga taga-Jerusalem. Ayan. Yung mga katawan natin, tinawag ng Lord na Jerusalem. Isaiah 49 verse 16. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sayon. Sayon, yung ating bundok ng Lord ay Sayon. Puso pa rin natin yun. Praise God. Sapagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang anak mo at mga lingkod. Pinagpala niyang lahat. Hallelujah. Praise God. Kasi yung mga anak natin at mga lingkod ay pinagpala niyang lahat. At siyempre tayo bilang mga anak niya na naglilingkod sa kanya, pinagpala niyang lahat. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Sinabi rin ni Job yun, doon sa 31 verse 15, ay pinaalala ng Lord na kapatid. Sayang na din natin, sayang naman. Praise God. Pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan. Ayun. Sabi na malmaka doon sa kanyang mga utusan. Lahat nga tayo, lumikha ang Lord. Praise God. Hallelujah. At walang nilikha ang Lord na pangit. Kaya buti hindi makikita. Kasi baka pag tanong ni Pak, sino lumikha sa iyo? Walang pangit. Sabi ng Panginoon, hallelujah, ay kung ano makaganda, kung sa maugali, hindi pangit, din yun, ano mga kapatid. Pagkat mga pintuan daw. Yung pintuan natin, sinabi ni Job, 31 verse 15, pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumika sa aking mga utusan. Tapos lahat yun. So, napakabuti ng Lord. Yung mga naglilingkod naman sa Kanya, may pangako ang Panginoon. Amen? Kaya kailangan mamili tayo kung sinong paglugkuran natin. At mamili tayo kung tayo hambog ba tumingin, pag mataas na isipan, o pagpakumbaba sa Lord. Para huwag tayo mahila pababa. Sa 6 feet below the ground na ang inaabot pag masyadong pag mataas o pag bumagsak, malalim din. Ano mga kapatid. Itong mga salitang to ay walang ibang tinutukoy dito kundi tayo mga kapatid. Ngayon, kung hindi naman tayo gumawa nito at may magawa nito sa atin, di tatag-tatag lang. At si Lord naman ang hihila pababa niya sa pagmataas at mga hambog tumingin. Thank you, Lord. Ito ay paalala sa atin lahat, lalo pa ngayon sa may pinagdaanan tayo nito na pandemic. At hanggat maaari, mga kapatid, huwag na natin bigyan pansin masyado muna yung mga mahambog tumingin at may mataas na isipan na yan. At bahala ang Panginoon din. Tayo ngayon ay mag-focus dito sa kinakaharap natin at manalangin tayo magpuri sa Panginoon. Kasi yung pagpupuri natin ay ibibigay yun ng kagalakan sa Lord, sabi nga niya, diba? Yun namang mga may mga takot sa Kanya, kasiyahan niya labis. Ito yung bakit ang Lord ay nabibigyan natin ng kasiyahan kung tayo ay may banal na takot sa Kanya at sumusunod. Amen. Praise God. Awit pa din. Umaawit lang tayo sa Lord. Umaawit tayo ng mga himno. Itong pagbabasa natin ng salita niya. Amen. Awit 7 verse 15 and 16. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahulog dito. Ayan, may mga naninira sa kapwa. Mabalik din yan. Kasi kung ano nga tinanim, yun daw ang anihin, mga kapatid. Ulit-ulit natin pinagdaanan to kasi sa panahong ito ay talagang marami pa rin gumagawa nito, mga kapatid. Ay paalala pa rin ng Lord. Ang kung tayo man gumagawa nito ay tumigil-tigil na. Para wag tayo maibagsak. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap sa sariling karahasan sa ngayon naghihirap. Ayun, mayroon mga mapagmataas ng api at nangamkam sa kapwa. Akala mo lang yun ay sila miserabling buhay yun. Hindi lang nila naunawaan, hindi lang nakita. So tayo na umaasa sa Panginoon na yun kasi kaligayahang labis ng Panginoon. Kaya pag napasaya natin ang Lord, abay masaya din tayo. Kasi mas atin siya praise God. Thank you, Jesus. Awit pa rin, 7 verse 11 and 12. 7-11 dito sa atin sa walang sara yun, 24 oras. Ang Lord, 7-11 niya, 24 oras din. Para magparusa sa masama at magpapala din naman sa sumusunod. Amen. Praise God. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagparusa sa masama sa bawat araw. Ayun, sa bawat araw at bawat gabi. Kaya napakabuti ng Lord at itong mga salitang ito ay una sa lahat tayo na ang matuto dito kung tayo man ay inaapi ng mga mataas na at hambog tumingin ay alam na natin ngayon na may parusa ang Lord na nakalaan diyan. Yung mga may banal na takot naman at pag-alang sa Kanya, may nakalaan din naman siyang pagpapala. Sabi nga doon sa
Awit 147 verse 13, pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Hallelujah. Hindi lang pintuan ng bahay natin, pintuan ng mga biyaya, pintuan ng langit, binuksan na niya para ibus sa atin. Pintuan ng ating puso, siya rin nag-iingat. Praise God. Ang anak mo at mga lingkod, pinagpala ng lahat. Praise the Lord. Ayan. Kaya kahit nga sa kabila ng mga hambog tumingin na ito ay naranasan natin, alam naman natin na ang Lord ang bahala diyan. Kaya napakabuti ng Diyos. Amen. Awit pa din, 7 verse 12, kung sila ay magbago sa masama nilang gawa, ang tabak ng Diyos, ay kung hindi sila magbago sa kanilang masamang ginagawa. Alam ng Lord kapag masama ang ginagawa ng kanyang mga nilikha, kasi nga, kilala nga ng bawat isa. Kasi sumasa atin nga siya, paano natin siyang pagtaguan. Hallelujah. Ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa, pati ang kanyang pana ay kanyang ihahanda. Ay, wala kang makitang pana, kasi salita nga lang niya eh. Pwede kang panain ka. Itong lahat ay para sa atin ikabubuti, mga pag-aaral natin. Tayo ang makinabang. Praise God. Awit pa rin, 9 verse 10. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Ayan. Wala pang lumapit sa Lord na kanyang tinanggihan. Kaya kung lumapit tayo sa kapatid ng tinanggihan, okay lang yan. Basta ang Lord ay hindi tayo tinatanggihan. Praise God. Hallelujah. Diyan pa lumapit ka eh. Lalaitin ka pa ng kapwa mo. Pero ang Diyos, hindi ka niya tatanggihan. Praise the Lord. So, kailangan ang pamumuhay mo ay naayon din sa kanyang salita para hindi natin maranasan itong isipin mo. Parusahan araw-araw. Ay, wag naman tayo magturo na bakit yun si ano yung masama. Ay, hindi pa naparusahan araw-araw. Ay, hindi ganun. Kasi tayo ay masama din. Huwag tayo mag-isip na ganun kasi baka mauna pa tayo maparusahan. Kasi wala kang mabuti kundi ang Lord lamang. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Awit pa din. Parang maawit lang tayo. Itong mga salita na yun. Nabasa natin. Maawit tayo sa kanya. Praise God. Pinagpala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Ayan. Matuwid. Sino bang tuwid? Si Jesus. Na tinutularan nga natin siya. Protektado tayo ng pag-ibig ng Lord. Amen. Thank you, Jesus. Pero yung mga, yun nga, yung mga mahambog ay mayroon siyang nakatakdang parusa. Praise God. Awit pa din. Puro awit itong nabasa natin magpatid kasi napakamalaman itong awit. Awitan lang natin ang Lord. Ano sabi? Awit 3 verse 1. Tuloy na natin hanggang 8. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Tunay naman. Ano magpatid? Sipin mo yun. Para kasi Mordecai na sa pintuan ng mga ulupong. Pero ang Diyos ay napakarami. Alam nga na marami. Si David ang nag-aawit dito. Si Jesus nga, nag dito eh. Wala ang isang kakampi eh. Puro kaaway sa paligid niya. Ang lagi lang pinag-uusapan, ako raw o Yahweh ay di mo tutulungan. Hallelujah. Akala lang nila yun. Ano makapatid? Ngunit ikaw Yahweh ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Binibigyan tayo ng Lord ng tagumpay at karangalan kasi nga, para maparangalan natin siya. Praise God. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Kaya patuloy lang tayo. Kahit sa paligid din ng mga kaaway. Awit chapter 3. Pero ang Diyos ay binibigyan tayo ng tagumpay at karangalan. Amen? Ayun, nagtagumpay na tayo. Hanggang ngayon, ilang taon ng edad natin. Nagtagumpay, buhay pa din tayo. Ibig sabihin, nagtagumpay tayo laban sa mga pagmataas at hambog tumingin dahil si Yahweh ay siya ang tagapagtanggol natin. Amen. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok si Jesus. Ako'y nakatulog at nagising buong gabi. Si Yahweh ang tumitingin. Hallelujah. Kailangan. Kahit matulog tayo, alam natin na tumitingin si Yahweh sa atin. Sa maraming kalabay di ako matatakot. Magsipag-ibang man sila sa aking palibot. Ay, tunay naman. Hallelujah. Ayun nga, isip lang natin, talagang laging may every place nga daw ay battlefield. Pero ang Diyos ay napakabuti. Pag siya na yung nasa puso natin nagkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya, tulad ng pangako niya Kanya. Sa awit 147 verse 13, ngunit may pagkatakot, kasiyahan niyang labis. Ayan, may takot sa Kanya, kasiyahan ng labis. Praise God, hallelujah. Kaya huwag tayo matakot sa mga kaaway sa palibot na yan. Kasi si Yahweh kay tayo tulog tumitingin sa atin. Tayo binabantayan niya. Amen. Salamat sa blood covering. Hallelujah. Sa maraming kalabay di ako matatakot. Magsiabang man sila sa palibot. Sabi, Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahan lahat ng mga kaaway ko. Kapangyarihan nila iyong igupo. Pangyarihan ng kaaway niya, igupo ni Yahweh.
At napakadami nating kaaway. Pati yung pandemic na yan, hindi natin nakita sa palibot. Hallelujah. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Praise God. Ayan. Ang papala ni Lord ay sa kanyang bayan. Tayo makinig talaga ng salita niya para manasan yung pagpapala ng bayan. Ayan. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. At siyempre magtiwala tayo sa Lord. Awit 4 verse 5. Nararapat na handog inyong ialay. Pag tiwala nyo kay Yahweh, ibigay. Kailangan lang tayo magtiwala kay Yahweh. Ibigay natin yung pagtiwala sa Kanya. Lalo na ngayon sa panahon ito, magpapatid. Kailangan natin magtiwala sa Lord. Wala naman tayong ibang asahan na makapaligtas sa ating hindi Panginoon lamang. Amen. Sabi po, huwag hayaan magkasala ka ng dahil sa galit. Ayun, huwag ka daw hayaan. Sa iyong silid pag-isipat ikay manahimik. Ayun. Sa silid o sa iyong kalooban. Pag-isipan ikay manahimik. Kasi nga, pagka ka, hindi yun makakabuti sa iyo. Kaya ito tinagubilin pa rin ng Lord. Amen. Praise God. Napakabuti talaga ng Diyos. Verse 8, sa aking paghiga, nakatulog ng mahimbing. Hallelujah. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Pati sa pagtulog natin, binabantayan tayo ng Lord. Kailangan natin ay nasa wasto yung ating pamumuhay, mga kapatid. Praise God. Kaya napakabuti ng Diyos. Ito lang yung ating asahan, lalo naman sa panahon ito. Ito yung ulit-ulit natin magbasa. Ito lang naman kasi dapat makalibang sa atin, mga kapatid. Magbasa tayo itong salita ng Lord. Huwag tayong manood ng kung anong kabalbalan sa Facebook o sa kasi hindi naman lahat kabalbalan, pero karamihan din. Kasi wala naman tayong makukuha doon. Kailangan natin mamuhay nga daw may kabanalan, sabi ng Panginoon. Kaya tayo mga hangal, nuruan tayo ng Lord na mamuhay ng may kabanalan para tayo nga ay makaraos dito sa ating mga hambog tumingin. Hindi ka nakatingin, hindi natin kikita eh. Thank you, Lord. At talaga may mga kalaban tayo na ganun nga akong tumingin. So, ang Lord ang bahala dyan. Alam naman ng Lord yun. Tingin pa lang, isip pa lang na mataas, alam na niya. Awit 5 verse 6 and 7. Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling. Galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Ayan. Ay, doon na tayo sa may takot at banal na paggalang sa Panginoon para nga maging kasiyahan niya sa atin ay labis. Mga sinungaling, sabi natin aray. Kasi tao ngayon sinungaling eh. Sino ba kayong pinagsabihan doon? Kaunti at maraming kasinungalingan ay sinungaling pa rin yun. Tayo ang una pinaalalanan dito ng Lord. Praise God. Ayun, tinutuksa ni Yahweh ang mga sinungaling. Doon dami mga sungaling di panpupuksa, mga kapatid. Kasi nga, mahabagin si Yahweh. Galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Ayan. Kasi itong mga salitang to, narasa naman natin talaga. Masinungaling at mapanglamang. Pero ang Diyos ay laging nakatingin. Kahit nga tulog ka, nakatingin pa din siya. Ayon dun sa ating binasa, mga kapatid. Ngunit, 7, chapter 5, ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sambahin ko sa templo mong banal, luluhod ako tanda ng aking paggalang. So ngayon, hindi na natin kailangan lumuhod eh. Kahit nakaupo, kahit baga nakaluhod ka, kung yung puso mo naman ay mapagmataas o wala sa luhod o sa tayo yung mga kapatid. Kailangan kung mayroon tayong banal na takot paggalang sa Panginoon, makasiyahan niya labis. At ang ating mga pintuan ay kanyang pagpalain ayon sa ating binasa, awit 147 verse 13. Hallelujah. Pati ang ating mga anak at lingkod ay kanyang pagpalain. Mga pintuan natin, siya rin nagbabantay. Lahat ng pinto, praise God. Pati pintuan ng durungawan sa langit, binuksan na niya para ibuhos sa ating pagpapala. Kaya ang saya-saya. Praise God. 9 and 10. Ayun, may pananampalataya dito at saka may pagkarusa sa kaaway. Kaya tayo mag-iingat, mga kapatid. Thank you, Lord. 9 and 10. Chapter 5 pa rin. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko ay kasinungalingan. Tama naman. Pagbintangan ka ng kung ano dahil gusto kaming tinitirhan mo. Talaga naman. Ay, galit daw ang Lord sa mamamatay tao at mapanlamang. Kasi may mga gumawa naman talaga dito, mga kapatid, ng ganito. Nung bata pa ako, yung may puno do sa amin na pag nadapuan yun ng ibang puno, namamatay yung original na puno. Kasi yung daw dapo, yung daw nakapatay sa original na puno. Ay, narasan mo na sa buhay. Yung mga dapo sa pamilya ay inutas nila yung mga original na may ari ng kayamanan bago sila ang nabuhay. Ay, hindi naman magtatagal yun, sabi nga ng Panginoon, kasi nakikita naman niya at ibabagsak nga niya. Praise God. Nagtagumpay sila manluko, pero ang Lord ay mapagtagumpayan ba na di hindi. Praise God. Thank you, Jesus.
Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Hallelujah. Panalita ni ay pawang panliling lang. Ay tunay naman. Ay niwala ni kahihiyan. Sabi nga doon sa Jeremiah 6:15 nahiya ba sila sa liko ng mumuhay? Hindi sila marunong mahiya. Makapal ng kanilang mukha. O tingnan mo yung mga verse pala sa Biblia yun. Hallelujah. Parang bukas ng libingan ko lang lalamunan. Panalita na ipawang panlilim lang. O Diyos, sila nga ay iyong panagutin sa sariling pakana. Sila ay iyong babagsakin. Sa dami ng pagkasala nila, sila ay inyong itakwil. Hallelujah. Sapagkat mapaghimagsik at mga suwail. Ayun, mapaghimagsik at mga suwail. Ito mga sinungaling at mga hambog. Hallelujah. Sabi doon sa Awit 5 verse 6 and 7. Ay, may pangako at may parusa at may sumpa. Kumpleto para nga tayo wag nga mapunta doon sa sumpa. O hindi tayo mag-ayos-ayos na at magtiwala o naman yung nadaanan natin. Alam ng Lord yan. At pagtulog natin, alam nga niya. Nakikita niya. Praise God. Thank you, Jesus. Pero yung mga pintuan natin ay sa magbabantay. Pero siyempre manarangkarin man tayo. Sa doon natin. Pati yung mga pintuan ng puso natin, maisip bantayan natin. Number 1 yung bantayan natin magpatid. Praise God. Awit 37 verse 4, kaya Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Amen. Ayun, ito pangarap lang natin to mag-share ng word of God. Isipin mo yun. Na pinatupad na yan. Pangkataon pa na may pandemic. Praise God. Hallelujah. Nang taon mo itong pinangarap. Tapos ay hinanap lang tayo sa Panginoon kaya binigay nasa ng ating mga pangarap na mag-share nitong word of God. Isipin mo. Tapos wala ka man lang puhunan din. Kasi magbasa ka lang magbasa kasi pag hindi ka naman nagbasa, ano naman tuturo mo? Ano mga kapatid? Baka sa kanal ang punta ng tuturuan natin. Kaya kung gusto natin magturo, kailangan magbabad tayo dito sa bukal ng buhay na ating maidilig nga sa mga puso ng mga tao. Praise God. 34. Verse 34. Manalig ka kay Yahweh, utos niya sundin, ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin at ang mga taksil makikitang palalayasin. Ito yung mas nasabi ng Lord para sa atin lahat. Taksil palalayasin. Ngunit po sa akin lubos ang masama ilahil lipulin sa blood ng lupa. Sabi doon sa awit. Pag 7 verse 38. Ayun. Kumpleto magpalala ang Lord. Kailangan ay may pangako at sumpa. Basahin mo lahat para alam mo kung hindi ka makasunod ay doon ka babagsak sa sumpa. Praise God. Kaya, hindi naman natin tagakaya mga kapatid sa ating sarili. Ay naku po, Panginoon ko. Dahil mga hambog nga rin tayong tumingin. Kung dahil sa biyaya ng Lord, dahil kababasa natin to nalaman natin na may parusa yung mga hambog tumingin. So, tingin pa lang ay hambog. Ay, na alam na ng Lord, pati yung mga mataas na isipan, Proverbs 16 verse 18, alam din niya. At ibabagsak ka, saan ka ngayon susuling? Hallelujah. Kaya kailangan ito ngayon ang ating mga ginagawa para ito sa karangalan ng Lord, para maunawaan natin at huwag tayo malihis ng daan. Amen. Ayun, Proverbs 18 verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapamakan. Ayun. Nakakanlong tayo ngayon. Sabi nga doon sa awit 5 verse 12 nakakanlong tayo sa kanyang pag-ibig, praise God. Kaya lahat ng ito ay binabasa natin, hindi para makinabang kung sinumuli tayo ang makinabang. Amen. Kaya napakabuti ng Lord. Itong mga ginagawa natin, panawagan sa ating mga sarili. Thank you, Jesus. 9 verse 11. Sa pamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Ayun. Ang pangalan niya, makanlungan mo. Tapos dahil sa kanya, hahaba ang ating buhay. Verse 3, katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Naabot tayo ng Lord ng panawagan niya na ito yung mga pagtaas ay babagsak na niya. Kaya magbabagon tayo ng pag-iisip para tayo ay magmaybagsak. Praise God. Dahil doon sa kanya, haba ang ating buhay. Hindi totoo na yung samang damo ay mahaba ang buhay. Kasabihan lang yung mga kapatid. Thank you, Lord. Kawikaan 8 verse 4, kayo tinatawagan ko tao ng sandigdigan para nga sa lahat itong aking panawagan. Ayun, itong pagbabasa natin, panawagan ko sa atin lahat, sa tao ba sa buong daigdigan. Praise God. At dito tayo magtatapos sa pinagsimulan natin, awit 101 verse 5, mga kapatid. Praise God. Tunay nga napakabuti ng Diyos. Dahil sa kabutihan na ito, tinuruan tayo nito mga salitaan niya para tayo maituwid, nang huwag tayo bumagsak. Praise God. Hallelujah. Awit 101 verse 5, siyang naninira ng kanyang kapwa, aking wawasakin. Tunay. Meron naman kasi pag naninira ng kanyang kapwa, hindi man tayo nira sa kapwa, tayo sinisiraan. Di alam natin yung pangako ng Lord. At di ko payagan ang
malaking hambog kong tumingin. Isipin, pati paningin ay alam na. Ang naman, bukitin ng Lord mata nila pagka sila ay laging maghambog tumingin. Kaya lahat ng yun ay paalala, panawagan ng Lord na para tayo nga ay magpakatatag kung tayo hinahambugan nitong mga hambog. At magtiwala sa Lord, ay ayun na, tingnan mo, isipin na pangarap mo lang, tapos ibinigay ng Lord yung nasa ng ating puso, hallelujah, para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kapurihan, ang ating mga ginagawang ito mga kapatid, amen, praise God, ayun. Thank you, Father God in heaven, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit, thank you mga kapatid sa inyong pakikinig, na naway matutunan tayo dito, tatag-tatag lang mga kapatid, at magtiwala sa Lord, ang ating pagtiwala ay sa kanya ay alay. Nakakalugod sa Lord yun ang pagtiwala natin ay alay natin sa kanya una sa lahat. Amen. At saka manalig tayo. Hindi din natin yung kakalugod sa Lord kung hindi tayo nagtiwala sa kanya. Kasi pag wala kang tiwala sa Panginoon, parang nakaka-open naman sa Lord yun. Praise God. Narapat na handog rin yung alay. Pagtiwala ang kayawi ibigay. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus.